What's up, collectors? And welcome to another episode of Collector's Pad After Hours. Pag-uusapan natin for today's podcast is voluntary or mandatory ang pagbibigay natin ng pera sa ating mga magulang. Backstory muna. Ikaw ba kasi usually after mo ng graduation, di ba? Ikaw ba nung after graduation mo, nung nag-work ka na, nirequire ka ba or feeling mo ba mandatory ang pag-give back? Kasi yun yung sinasabi nila. It's a way of giving back. Kasi nga, pinag-aral ka nila, Parang utang na loob. ka, parang ganon. Is it kailangan ba lagi meron or parang pwede na, sakto lang, minsan meron, minsan wala, okay lang, ganon. Okay, actually, nung ako, personally, sa case ko kasi, hindi pa ako nag-graduate, nag-work na ako. Nagbe-business na ako. Ah, talaga? Yes. So, kumikita na ako nun, pero, never ako hiningian ng parents ko. Bakit? Kasi, meron naman silang ibang pinagkakakitaan. So, kahit na nag-graduate na ako, may iba rin silang, may income pa sila, so hindi naman sila humingi. Okay? Or hindi naman nila ako na-require na magbigay. Pero, ako personally, nasa utak ko na I need to prepare this for them, I need to prepare this for myself, parang gano'n. Kumbaga, parang, ang goal ko lang nun is magkaroon ako ng maraming savings, magkaroon ako ng investments, magkaroon ako ng sarili kong pera para kung dumating yung araw na kailanganin nila ako, kung kailanganin nila ng tulong, meron akong maibibigay sa kanila. Wow. Yun yung mindset ko. So, no, hindi ako na-require, pero naghanda ako. Hindi siya naging mandatory, and kahit na hindi rin ako nagbibigay pa that time, pero may nakaset aside na ako na sure ako na kung ano man mangyari, yes, meron akong maiaabot sa kanila. In my case, bunso din naman ako. Tapos, ako lang yung wala pang family. Kasi yung kuya ko, tsaka yung ate ko, parang after graduation, few years after graduation, nagpakasal na. So, expected, syempre, typical Filipino, expected na tumulong yung wala pang family. In-expect ko na rin naman na gagawin ko after ko graduate. Pero walang nagsabi sa'yo? Meron. Meron mga nagsasabi na parang ikaw yung walang pamilya, ikaw yung pwede pang tumulong kasi wala ka pang ibang sinusustentuhan or wala ka pang ibang iniisip, ganon. Ang nangyari lang kasi sa case ko, yung sa mom ko naman, na kinailangan talaga niya. Hindi niya kailangan magsalita kasi kailangan kasi talaga niya. And nakikita ko rin naman, yung ate ko, tsaka yung brother ko, paangat pa lang yung career nila tapos kinailangan din. Kasi nagkasakit mom ko noon eh. Parang 4th year college pa lang ako. Tapos yung ate ko, pa-start pa lang ng career niya tsaka yung family niya. Yung kuya ko din. So parang nasa ko na okay, pagka-graduate ko, kailangan kong tumulong. Parang gano'n na. Kahit na may nagsasabi sa akin, nasa akin naman yun, nasabi ko, kailangan kong tumulong. Hindi naman ate ko lang at kuya ko lang naman yung anak ng nanay ko eh. Yes. So kailangan kong tumulong. So nung pagka-graduate ko, mandatory yun. Kailangan kong, kasi mom ko noon, na stroke patient siya. So, kailangan kong bumili ng diaper, gatas, etc. Naging gano'n na yung routine. So, parang sa akin nun, syempre mabigat. Kaka-start mo lang eh. Magkano lang ba ang starting salary ng fresh grad, di ba? Hindi naman gano'n pa kalakihan. Nung panahon mo, malaki na. Nung panahon ko, maliit lang. Hindi, feeling ko naman ganun din. Siguro malaki lang siya in amount, pero yung value of money. Yeah, yung gastos kasi, no? Kasi pataas ng pataas ang inflation, di ba? Pataas ng pataas sabay pa tayo. Pataas yung bilihin. Yung dati nga, yung gatas ng mom ko, naalala ko, ensure yun eh. Bumibili ako noon, mga 2,100 lang. Parang after few years, naging 2,800. Parang imagine mo, sobrang mahal nun. Hindi lang naman isang gatas ang isang buwan. Diba? So, going back, ako, bukod sa sinabi sa akin na dapat tumulong ako, ginawa ko rin naman. Parang gano'n. Kasi nga parang, kinaya ko naman eh. Kasi, yun nga, parang ako ikaw, before nag-graduate, nag-start na ako magbenta ng shoes. Before magbenta ng shoes, naalala ko nag-start ako magbenta power banks. Second year college yun. Nagbenta akong power bank. Gano'n. Kaya pala tayo pinagtagpo. Ako kasi binenta ko cellphone. Gadget din. Pero,
segue lang, ayoko na mag-gadget. Kasi ang dami ko naging problema sa power bank ko. Yung shipping lang, lugi pa ako sa tubo ko. Yung mga reject, yung parang, okay, fully charged siya, tapos after 1 hour, wala na. Oo. Or after 30 minutes, ubos na. So, syempre, babalik ng customer yun. Oo. Babalik ko sa supplier ko, di ba? So, lugi, yun yung ayoko na ng gadget. Simula na ayoko na, sabi ko, ayoko na ng kahit anong debaterya. Sabi ko, kasi nga, hindi mo alam yung mga reject So, ayun, nag-start na rin naman ako noon, tapos kumikita na rin ako sa sapatos, kumikita na rin naman ako. So, nung may head start na ako after graduation, ang nangyari noon, may savings na ako pagka-graduate. So, kahit pa paano, blessings naman ni Lord na nakaluwag-luwag na rin naman ako. May income from my corporate, may income from dun sa sapatos. So, okay lang. Parang ganon. Siguro, yung part ng mandatory or voluntary, depende rin sa case ng family. What if ikaw lang talaga yung natatanging pag-asa ng pamilya mo na tumulong? Andyan yung, kunwari, kasi ang for me, ang pinaka nakakatakot is yung mga sakit-sakit. Anything related na may hospitalization, talagang vacuum ang hospital Oo. 'Di ba? Tapos, hindi naman doon natatapos After nun, meron pang medications, maintenance, meron pang mga therapy, etc. etc. So, feeling ko, depende rin talaga siya sa case ng family. May mga tao lang talaga na pinagpala na yung parents nila, bata pa, kaya pang magtrabaho, kaya pang magkaroon ng sariling pera. Pero in my case, yung mom ko kasi nagkasakit na. So, wala na siyang income. Yun yung naging situation, which is, hindi ko naman, for me, hindi ko naman pinagsisihan kasi I learned a lot from it. Natuto ako paano magnegosyo, natuto ako paano mag-save. So, lahat ng learnings ko, malaking bagay yun. Yeah. Parang yun na yung naging bayad ko dun sa learnings na nakuha ko. Kasi pag dumating yung point na parang nasa ganong sitwasyon ka, kahit anong pagkakakitaan gagawin mo di ba? Kumbaga gagawin mo siya kahit na, kahit anong trabaho gagawin mo. Kahit anong racket, oo, di ba? Pagka nasa ganong sitwasyon. Merong racket dito, buy and sell ng ganito. Sige lang, go lang, di ba? Kasi, hindi naman nakakahiyang, magbenta ng kung ano-ano Basta legal. Lalo na legal, yan. Sabihin ko, basta legal, di ba? Kahit anong pagkakitaan pa yan, kung magbe-benefit ka rin naman, why not? Di ba? Diskarte lang din talaga. Yun. Kapag ka halimbawa naman, hindi naman about illness, di ba? For example, yung basic needs sa family, like utilities, groceries. Tapos, di ba, may to the point na minsan pinapaaral yung mga kapatid. Yes, gano'n. Alam mo yun, parang dito kasi sa Philippines, syempre, kultura natin yun di ba? Tumulong, utang na loob. Oo, na utang na loob mo. Di ba, anak, pagka-graduate mo, mag-aral ka ng mabuti para makatulong ka sa pamilya, pagka nakahanap ka ng magandang trabaho. Di ba? Pero, tama ba yung ganong Or may makakapagsabi ba kung tama siya o mali? Kasi, nagbabasa din ako ng mga ibang comments about yun, sa mga ganong topics. Tapos, alam mo yun, parang minsan, makakabasa ka talaga ng mga haters na dun sa mga taong nagsabi na, hindi, ang mga anak, hindi nila obligasyon ng magulang nila. Yes. Ang magulang ang obligasyon nila, ang anak nila. Pero alam mo yun, ang daming mga hate comments kapag dating sa ganong ayan, so, advance ko lang sinabi, huwag nyo kaming i-hate. Huwag nyo kaming i-hate. Lang naman, pure opinion naman to. At sa wala namang bias din. Oo. Yes, correct. Diba? Pero parang, ayun nga, nababasa ko na sinasabi na, parang pinalaki kayo ng mga magulang nyo. Dapat ganito. Dapat tumulong kayo. Hindi kayo dapat nagko-complain na tumutulong kayo sa family. Kasi, kumbaga binigay naman sa inyo lahat nung mga panahon na sila yung naghihirap, ganito, ganyan. For me, ideally, hindi dapat. Tama naman yon na hindi naman talaga obligasyon ng anak ang magulang. Ideally. Pero talagang it will depend on the situation. Depende kasi talaga yan May mga sitwasyon or may mga family na talagang kakailanganin ng agad magtrabaho
yung anak nila para makatulong? Siguro depende. Depende talaga siya. Safe answer yun. Para hindi tayo i-hate. De, joke lang. Hindi. Totoo naman yun. Depende sa sitwasyon. Kasi wala naman ni isa sa atin na magkakapares ng situation eh. Yeah. Maaaring ikaw, blessed ka na yung magulang mo is talagang financially ready nung una pa lang naisilang ka at sabi nila, hindi namin kailangan ng tulong mo, may retirement fund kami. Well, then, edi good, di ba? Maswerte ka. Pero may mga tao din naman na baka galing din sa ganung sitwasyon na parang, yun yung sabi nila sandwich generation, di ba? Na galing din sa ganung sitwasyon na pagdating nila ng nagkaanak sila, kailangan pa rin nilang tumulong sa magulang. Ayun na naman, generation, gano'n na naman. So, ideally, hindi dapat, pero paminsan or sa sitwasyon natin or sa Filipino culture kasi, mabait tayo masyado eh. Naging emotions yung nauuna sa atin. Nananaig. Ang nananaig ay yung puso. Gano'n. Ang lalim. Pero gano'n, di ba? Totoo naman. Kasi base lang naman sa mga napanood ko at naririnig ko sa US or basta international, di ba? Pag 18, meron kang work o wala, kailangan mo nang umalis sa bahay. Pero yung 18-year-old na yon, hindi mo kailangan mag-give back sa amin, sa magulang, di ba? So may mga ganon, depende din sa culture, depende rin talaga sa kung saan ka naroroon na pamilya, ganon. Pero nonetheless, kahit ano man yung mga differences na yon, nasa ano pa rin naman yan nasa tao pa rin naman yan. Kung paano niya gagamitin yon, yung ganong problem or ganong luckiness, kung pinagpalaman siya, paano siya ito-turn na into a positive, i-convert into positive view in life. Ito yung question ko kasi kanina you're talking about sandwich generation. Sandwich generation kasi, para sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin nun, assuming ikaw yung patty, and then yung bread na nasa taas is your parents, and then yung bread na nasa baba is your children. Diba? That means, naipit ka sa dalawang generation na kailangan ikaw yung mag-provide. Diba? Kumbaga parang walang income yung parents mo, and then kailangan ikaw yung mag-provide for their retirement, and then yung kids mo, dahil maliliit pa sila, wala rin silang income. Kaya kailangan din nila yung income mo. So, ang question is, how can we stop the sandwich generation? Kasi nga, ang tendency, kung ikaw yung naiipit sa gitna, hindi ka makakaipon. Totoo naman. Hindi ka makakaipon for your own retirement. Malaki yung chance, di ba? Yes. Malaki yung chance na gagayahin mo rin yung nangyari sa parents mo because ikaw, wala ka na natabi for yourself dahil bigay ka ng bigay sa parents mo, bigay ka pa ng bigay sa kids mo. Then, tas minsan may hihingi pang kapatid, may hihingi pang pinsan, etc. So, extended family na, di ba? So, ibig sabihin, ikaw mismo, wala nang natitira sa sarili mo. So, how can we stop that? How can we stop the sandwich generation? Para yung kids mo naman, hindi nila ma-experience yung na-experience mo or yung na-experience ng lolo't lola. Personally, ang masasagot ko lang doon is to double your effort this time. Nandun na tayo sa sitwasyon na gano'n Nasa sandwich generation ka na Kumbaga yung poproblemahin mo pa yung problema is it will not help. So siguro, ang magandang gawin mo doon, feeling ko lang, opinion ko lang naman to. Ang pinaka-okay na gawin doon is double your effort. Diba? May work ka, kuha ka ng side business mo. Baka naman pwede ka pang maging VA, diba? After ng 9 to 5 mo, baka pwede ka pang magkaroon ng online business. Ang dami dyan, yung mga hilig mo. For example, mahilig ka sa K-pop, turn it into a business. Para at least ikaw din, happy ka. Hindi siya nagiging work. Yes. Hindi siya nagiging isa pang, work na naman. Parang hindi siya, burden. Hindi siya nagiging burden for you. Kumbaga, win-win situation siya na, ako kasi, ganun ginawa ko sa sapatos. Mahilig ako sa sapatos. Ginawa ko siyang business. Na parang every time na may bagong sapatos, excited ako makita. Kahit na hindi sa akin yung Tsaka sapatos na amuyin. yun. Ayun. Basta bago wala pa nakasukat. Ayun, excited ako makita. Kahit alam ko hindi naman para sa akin. Kahit na hindi ako interested na bilhin, basta makita ko na bago, ito yung uso, wow, diba? Tapos ibebenta mo. So, doon pa lang sa fulfillment na yon, para ka nang hindi nagbe-business. So, yun, siguro, yun yung feeling ko na dapat gawin
kapag nandun ka na sa sandwich generation is to double your effort to work. Work hard and harder. Gano'n. Yes. And hardest. Kumbaga, parang ano yan eh. Ako lagi kong advice din dun sa mga friends ko or kakilala ko na nag-struggle sila Mhm. dun, financially, 'di ba? Dalawa lang yan. Dalawa lang naman option mo eh. You increase your income or you lower down your expenses or Change decrease of your lifestyle. expenses, 'di ba? Eh ang problema, kung naipit ka na sa sandwich generation, and importante naman talaga yung mga perang in-out mo for your family, then wala ka nang ibababa sa expense. Totoo. Diba? Kumbaga yung expense na yon hindi siya once na pwede mong i-cut down. Bawa, naggagamot yung nanay mo. Oh, magbabawas ako expense. Ika-cut down mo ba yung gamot? Yes. Diba, hindi naman Half po na lang pwede yun. iinumin niya. Oh, diba? Wag na. Hindi pwede yun. Diba? So, yun. Tama. 'Di ba? So pero ako naman, ako naman personally nakikita ko din na minsan maraming nagko-complain about income, expenses, and hindi enough yung minimum Kinikita. wage, hindi enough yung salary, hindi enough yung pumapasok na pera, pero yung gastos ang dami, 'di ba? Pero makikita mo, lahat ng post nila, panay ang mukbang. 'Di ba? Panay ang dine out, panay ang order, panay ang even yung 'di ba kasi right now very Travel. convenient na yung transportation. Yes. Sa isang book mo lang sa cellphone mo, pwede ka nang masundo, 'di ba? Which before naman makakatipid naman tayo kung nag-MRT tayo, LRT tayo, or mag-jeep tayo. Pero ang problema kasi dyan, syempre, ano siya yung situation din ng, ibawa, specifically sa transportation, yung situation naman ng mode of, yung transportation natin. Para kasi ngayon, kulang yung public transpo natin. So feeling ko, kahit yung mga tao, since gustong-gusto na nilang umuwi, pagod na sila sa trabaho, wala na silang choice. Ito na lang, para sabihin nila, ito na, deserve ko naman to. Lalo na pag nag-OT, mga ganyan. Ano naman yon? Ibang topic naman yon. Naisingit ko lang na yung sa transportation part, dahil nga hindi ganoon kaganda ang transportation ng Pilipinas, yung mga tao, na-opt sila na gumastos. For example, meron dyan yung mga motorcycle taxis, di na lang magsasabi ng brand. Pero ayun, yun yung isang option. Pero, what if, di ba? Kung maganda yung transportation natin, kung mabilis yung train, walang sira, maganda yung bus na yung mode of transportation natin, maayos yung mga daan. Kumbaga, ano rin naman yan may mga certain situations din na hindi natin ma-avoid. Feeling ko. Sorry, ang layo na ng topic. Pero feeling ko lang, kailangan ko lang din siya erase na ganon. Kasi, ang hirap din ng public transpo ngayon ng Pilipinas. Yeah. Kulang na kulang yung public transpo natin sa Pilipinas. Which leads me to, hindi mo makakat yung expense ng convenience. Minsan, dahil pagod ka na. Wala ka Ako na kasi, ang energy. take ko dyan, kumbaga parang medyo debate, kumbaga topic, di ba? Kung ano ba siya, kailangan ba tayong maggastos dito or hindi? Parang for me lang kasi remember, even before naman, wala naman mga ganun na pwede kang mag-book ng mga, di ba, ng transportation, even food, ngayon, binubook na rin. Yes. Di ba? Kumbaga lahat naging easier. Pero, may motor, hindi. Pero, minsan kasi, dahil nga na-expose na tayo dun sa, convenient pala to. Convenient pala yung ganyan. Yeah. Di ba? Parang yun na lang yung nagiging option natin. Oo nga, convenient siya. Pero meron yan kapalit na value. Value. Diba? Yes. So, right now, again, babalik tayo dun sa, it's either you increase your income or ibaba mo yung expense mo. Ngayon, part ng ibaba ng expense, yung convenience. Diba? Kasi, if ito nga yung kailangan mo you need to prepare for your future, for your children's future, for your family, to provide for your parents, etc. Mas kailangan yun. Diba? Talagang masasacrifice. May masasacrifice. Diba? Getting a second job. Diba? Na kailangan mo magtrabaho, mag-double effort.
that simply means isa-sacrifice mo naman talaga convenience mo eh. Time. 'Di ba? Kasi pwede ka namang humilata na lang, manood ka na lang ng Netflix. movie, 'di ba? Tama. Pero kailangan mo mag-double effort. So, same goes with kung halimbawa, wala ka talagang time na maghanap ng pangalawang trabaho or income, edi ibaba mo yung expenses mo. Edi i-sacrifice mo yung convenience na sinasabi, di ba? Kung kaya mo, for example, ngayon, ginagawa mo na yung everyday ka nagbo-book para sa transportation, then why not try na twice a week lang siya? Tapos yung the rest, mag-commute ka. Agahan mo na lang lumabas, 'di ba? Or agahan mong pumasok sa work para makauwi ka ng maaga for those na flexible. Yung trabaho nila, 'di ba? Kumbaga, kailangan mo mag-adjust. 'Di ba? Kasi yun eh. So kung talagang nasanay ka, gusto mo yung lifestyle mo talaga ay nagbo-book ka talaga ng ng mga rides o kaya gusto mo mag-drive. Syempre pag driving a car, talagang kailangan meron kang parking, may pang-parking ka, may pang-gas ka, may pang-toll ka. 'Di ba? Kung yun yung gusto mo, pwede naman yun eh. Pero dahil sa dami ng responsibilities mo, then increase your income. Ganun lang. Wala namang ibang magic na magaganap eh. 'Di ba? Kasi kung ang taas ng expenses mo, pero ang baba lang ng income mo or saktuhan lang, hindi ka talaga makakapag-prepare for your own retirement or 'di ba? Kasi nga, lahat ng pera palabas. Wala kang nasa-save. 'Di ba? So, yun lang naman yung nakikita ko na nagiging challenge right now. Yes. Dahil nga, yung mga tao, exposed na sila dun sa mas convenient na lahat ng bagay-bagay. Tapos exposed pa sila sa mga staycation. Yeah. 'Di ba? Mag-book tayo ng staycation kasi lahat ngayon nasa online world na eh. So Yes. parang pag nakikita mo yung phone mo, nakikita mo yung mga friends mo na ay bakit sila nakakapunta sila sa ganito, sa ganyan, ako gusto ko rin. So, mas mabilis sa atin yung gumastos Kesa kumita. So, ano ba talaga dapat? Balik tayo doon sa ating question. Is it voluntary or mandatory ang pagbibigay ng pera sa parents? Sa akin, personally, ang take ko dyan is, it should be voluntary. It should be voluntary. It should be voluntary. Pero, may kasi yan eh, may fine line, 'di ba? In between yun nga dahil sa sitwasyon. So, ang akin lang diyan is regardless kung i-mandate ka, 'di ba? Ihingian ka ng parents mo or hindi. Dapat ikaw sa sarili mo, you have to control your expenses. You have to control your finances. Kasi hindi porke hindi ka obligadong magbigay, ay hindi ka na naghahanda para sa worst. Tama. 'Di ba? Kailangan ready ka doon. So, hindi rin porke komportable kayo ngayon, komportable na kayo in the future. Correct. 'Di ba? Oo. So, kailangan meron kang plan B na just in case isa sa pamilya ang magkaroon ng financial problem at ikaw yung tinakbuhan, dapat may handa ka doon. Para kung dumating man yung time na magiging mandatory na siya, kasi nung time na possible na ngayon hindi pa siya mandatory dahil may income pa yung parents mo or okay pa yung business nyo or okay pa yung income ng siblings mo, it doesn't mean na forever siyang magiging ganun. Correct. 'Di ba? Correct. So possible pa rin na dumating yung time na maging mandatory na siya. 'Di ba? Temporary lang pala yung voluntary or temporary lang pala yung hindi ka hinihingian at all. Pero pag dumating yung time na magiging mandatory na siya, magiging malaking challenge yun sa'yo kung hindi ka naghanda ngayon. Ako naman, in my case, tama naman. It should be voluntary. Pero, meron talagang mga cases at hindi naman natin maiiwasan yon at yun ang pinagkaloob ni Lord na magiging mandatory siya. Kasi, syempre, depende na rin talaga yan sa family. Pero yun nga, tulad ng pinag-usapan natin, sandwich generation, paano mo matuturn yung life mo na magiging voluntary na siya pag yung anak mo na? Hindi mo na sila oobligahin Yes. na magbigay sa'yo. Yes, correct.